Hello mga guys! So for today's video pala magliligpit pala tayo ng mga kalat-kalat. So kita nyo naman guys, sobrang dami talagang kalat. Ito yung kalat na sobrang sakit talaga sa mata. So bago pala ang lahat, mag-iinit muna tayo ng tubig panligo ni baby. At yun na nga mga guys, sinimulan ko na nga magligpit ng mga toys ni Loka. Dahil kapag siyang pinapaligpit naman ng sarili niyang kalat, sasabihin niya lang, "Mama, ikaw na." O diba? Napakagaling na bata. Pero kahit ganun pa man, a mother is a mother talaga. Kaya no choice ka na, kundi sundin mo na lang ang sarili mong utos. So ayun na nga, nagwawalis na nga ako. Pansin nyo nga ang aming floor mat mga jay. Sobrang dami na talagang punit. Tinapalan ko na lang pala yan ng packing tape. At dahil may mabait tayong alaga, ayun ang maliit na punit tinalaki. Ay abaw, At dahil wala muna tayong pamalit, kaya tis-tis na lang muna. Dahil someday mapapalitan din naman yan. Hindi man sa ngayon, pero soon. At yun na nga mga jay, ililipat ko pala yung crib para mawalisan na din yung pinagpepwestuhan ng crib. Kapag may baby ka talaga, di maiwasang walang kalat, masikip na space. Pero okay lang yan, di baling masikip, basta maaliwalas tingnan. Pero alam nyo ba mga jay, simula nung nagkaanak ako, doon ko talaga na-realize kung bakit dati halos araw-araw nagagalit ang mama ko. Kami kasi dati kapag nakatitig na sa TV, halos ayaw nang tumayo. Kaya ayun, stress na stress si Modra. So ito na pala tayo mga jay, hinila ko lang ulit yung crib para ito naman mga naka-display dito ang aayusin ko. Sobrang dami pala dyan ng mga abubot na hindi ko alam kung bakit hindi ko matapon-tapon. Minsan kasi naiisip ko baka magagamit ko pa sa susunod. So ayun mga jay, dyan na pala tayo sa mga teddy bear. 4 lang pala nilagay ko dyan para medyo naman may dagdag display. Marami sana yan, tinago ko lang kasi kinakalat kasi ni Loka. So ayan pala mga jay, pinatay ko na pala yung heater kasi kumulo na. At yun na nga, sa mga oras nga na ito, umiiyak na nga ang Junakis ko. Kaya tinuloy ko pa rin kahit umiiyak siya. Umaga naman mas maiging umiyak siya kaysa sa gabi. At yun na nga, bago ko pa nga siya pinuntahan, inayos ko man ang kanyang pampaligo para dire-diretso na sa paggalaw. Sobrang hirap na kasi gumalaw kapag nakarga ko na siya kasi halos ayaw na magpababa. Kapag pinapaliguan ko pala siya mga jay, sa hita ko lang siya pinapahiga. Naalala ko tuloy yung kapitbahay namin, sabi niya ibibigay niya daw yung baby bathtub nila. Inaantay ko talaga kung kailan niya ibibigay. Pero ngayon hindi na ako nag-expect kasi nung nakaraang buwan pa yun. Feeling ko tuloy niluloko lang ata ako noon. Pero okay lang, mas komportable naman si Bibi kapag sa hita ko siya nakahiga. Alam nyo ba mga jay, minsan nakakaingit din minsan yung may gusto kang bilhin pero hindi mo mabili. Kasi kadalasan kapag may sobra kang pera, kasi inuuna mong bilhin yung pinakamahalagang magagamit sa loob ng bahay. So ayun na nga mga jay, pinuntahan ko na pala si Bibi. Kasi grabe na talaga yung iyak niya. At nung narinig na nga ang boses ko, medyo kumalma na onte. Wagas kasi magwala. So ayun na nga, binuhat ko na pala siya para makapagpa-araw na kaming dalawa. Si ate niya din pala, ang sarap pa rin ng tulog. Kahit ang lakas-lakas na ng boses ko, baliwala talaga sa kanya. So ayun na nga pala mga jay, lumabas na pala kami ni baby para magpainit. Kaso nung paglabas namin, medyo makulimlim. Habang nagbabantay nga kami ng init dyan, nilalaro-laro ko muna siya. Alam nyo ba mga jay, medyo hirap talaga ako maghawak sa kanya. Kasi ang iksi ng braso ko at ang likot-likot pa. Kaya nga nung nakaraan, nung nagpa-check up kami, medyo hirap na hirap ako sa kanya. Kahit sobrang init, hindi talaga ako nagdala ng payong kasi mas lalo akong mahihirapan. Di baling naiinitan kami, wag ko lang siyang mabitawan. At yun na nga pala mga jay, lumabas na pala kami niyan ulit. Kasi lumabas na yung araw. Kailangan ko kasi siyang mapainitan kasi minsan tinatangali na ako ng gising. Kasi you know na, insomnia fighter ang person. Haluan pa ng depression. Pero okay lang yan, kailangan nating lumaban sa hamon ng buhay. Minsan nakakatulala din ang buhay. Yung feeling sa mundong to, yung parang ikaw lang ang nag-isang nahihirapan. Pero minsan iniisip ko na lang ang magulang ko. Kasi 7 kami magkakapatid pero nabuhay nila kami sa maayos na pamaraan. Tapos kadalasan pa sa amin na pagtapos ng high school, hindi na nga nakapag-college kasi sobrang pasaway ako nung high school. Hindi ko nga alam sa mga oras na yan, feeling ko kasi ako lang mag-isa sa mundo. Yung mama ko hindi na alam kung ano ang nangyayari sa akin, kung bakit ako nagkaganon. 14 years old pala ako nung may ka-live-in na ako. O diba, maagang lumandi si Inday.
Pero buti na lang 19 years old saka pa ako nabuntis. At buti na lang medyo matiniw din ang second partner ko na nakabuntis sa akin. Super supportive at responsible. Hanggang dito na lang pala tayo for today's video mga Jai. Paalam!